Nawala ng timpla ang Iran matapos ang matinding pagganti ng Israel. Isinara nila ang bahagi ng himpapawid, kinansela ang mga flight sa bansa at muling inilagay ang gitnang silangan sa alerto sa digmaan. Ngayong Lunes, 8 ng Hunyo taong 2026, nagsimula ang paglalama tapos magpakawala ng mga misil ang Iran laban sa Israel bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel. Kumonekta sa Hezbollah sa Lebanon. Ang tugon ng Israel ay dumating sa pamamagitan ng pambobomba sa mga target sa loob ng Iran. Habang sinubukan ni Donald Trump pigilan si Netanyahu na palakihin pa ang opensiba sa gitna ng crisis, ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit isinara ng Iran ang himpapawid nito? Paano pinigilan ni Trump ang mas malawak na digmaan? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Gumanti ang Israel sa mga missile ng Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa loob ng Iran. Ayon sa bagong impormasyon, binomba ang sentral at kanlurang bahagi ng bansa, pati mga estrukturang konektado sa produksyong militar. Chinuring ng pamahalaang Israeli ang aksyon bilang tugon sa mga missile na pinakawalan ng Tehran sa Israel. Sinubukan ng Iran na ipresenta ang opensiba bilang paghihiganti sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ngunit bumaliktad ang sitwasyon laban sa mismong rehimen nang ipakita ng Israel na hindi ito mananatiling tahimik sa harap ng panibagong bugso ng mga missile. De uma nova onda de mísseis. Sumunod, kinansela ng Iran ang lahat ng flight sa buong bansa hanggang sa abiso matapos ang opisyal na paunawa mula sa autoridad sa sibil na abyasyon. Ang kautusan ay nagsara sa kanlurang himpapawid ng Iran at halos lahat ng paliparan ay natigil ang operasyon, maliban lamang sa Machad na pinayagan para sa pagbabalik ng mga peregrino. Kapag isinara ng isang bansa ang himpapawid sa oras ng krisis militar, malinaw ang mensahe. Natatakot ang gobyerno sa bagong pag-atake kaya't pinoprotektahan ang sensitibong ruta at iniiwasang madamay ang mga sibilyang eroplano sa gitna ng lumalalang sitwasyong maaring hindi na makontrol. Ipinakita ng desisyong ito ang matinding takot sa Tehran. Nagpakawala ng misil ang Iran para magpakita ng lakas, pero kinailangan nilang isarang sariling himpapawid para pigilan ang posibleng sagot ng Israel. Habang ang propaganda ng Iran ay tungkol sa paglaban, natigil ang mga sibilyang eroplano at tila naghihintay ang bansa ng bagong dagok. Ang mga tao agad nakakaramdam ng gastos ng digmaan dahil ang mamamayan ay nawawalan ng biyahe at katiyakan. Hindi tiyak kung saan mangyayari ang susunod na pagsabog, sa base, pabrika o malapit sa mahalagang lungsod. Pumasok si Trump sa krisis para pigilan ang hayagang digmaan sa reyon. Hiniling ng Pangulo ng Estados Unidos na itigil agad ng Israel at Iran ang putukan at sinabi na parehong panig ay nais ng agarang tigil putukan. Sinubukan ni Trump pigilan si Netanyahu na itaas pa ang sagot nang hindi binibigyan ng advantage ang Iran. Para sa White House, ang hindi pag-respond sa mga provokasyon ng Iran ay kahinaan, ngunit ang hayaan ng paglala ay maaari magdulot ng digmaan sa reyon. Mas mahaw, mas mahaba at mahirap kontrolin. Nasa pressure si Netanyahu dahil nais ng Israel mapanatili ang lakas ng kanilang tugon. Ipinahiwatig ng mga opisyal ng Israel na handang bansa na ipagpatuloy ang mga operasyon hanggat kinakailangan. Kasama rito ang mga muling itinayong depensa ng Iran sa impapawid at mga target na konektado sa kanilang programang misil. Dahil sa presyon ng Amerika, pumayag ang Israel sa pansamantalang tigil putukan laban sa Iran, pero iginiit nilang gaganti sila kung umatake muli ang Tehran o mga kaalyado nito. Hindi talaga iniligtas ni Trump ang Iran. Pinigilan niya lang lumala ang sitwasyon para mapanatili ang kontrol sa DO. Lebanon, pa rin ba ang pinakasensitibo mong bahagi ng mekanismong ito? Pinalawak ng Israel ang pag-atake sa mga lugar na konektado sa Hezbollah sa timog at paligid ng Beirut. Itinuturing ang pro-Iran na milisya bilang direktang banta. Patuloy na inaatake ng Hezbollah ang mga tropang Israeli at tumatanggi sa bahagyang tigil putukan. Habang sinasabi ng Israel na hindi dapat otomatikong ihalo ang kampanya sa Lebanon sa mga usapan tungkol sa Iran, doon pa rin ito nauuwi. Ginagamit ng Tehran ang Lebanon bilang pampulitikang panangga. Kapag inatake ng Israel ang Hezbollah, tumutugon ng Iran gamit ang mga misil at ginagamit ang milisya para pasiklabin ng reyon. Ang problema para sa Iran ay ipinapakita ng estratehiyang ito ang kanilang pagdepende sa mga armadong kaalyado sa labas ng bansa.
Ang Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen at iba pang kaalyado ng Tehran ay ginagamit bilang pressure laban sa Israel. Kapag kumilos ang mga grupong ito, nagkakaroon ng dahilan ng Israel para mas malakas umatake. Mas malaki ang impluensya ng Estados Unidos sa negosasyon habang itinuturing ang Iran bilang sentro ng kaguluhan sa rehiyon. Sa dagat, may bagong babala. Malapit sa Oman, nasunog ang isang oil tanker 15 nautical miles mula Masira, kaya lumikas ang tripulante at rumesponde ang mga autoridad ng Oman at India. Iniimbestigahan pa ang sanhi, ngunit agad nagduda dahil sa oras ng sunog. Nasa tensyon ang rehiyon dahil sa Iran at mga kaalyado nito na ginagamit ang rutang pandagat bilang pananakot. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang may gawa, ipinapakita ng insidente kung paano ang sulog sa dagat malapit dito ay nagiging babala ng panganib sa paglalayag, enerhiya at kalakalan. Pinalala rin ng mga Houthis ang tensyon. Ang grupo na sinusuportahan ng Iran ay nagsabing inatake nilang Israel at magsisimula na silang ituring ng mga target militar ang mga paggalaw ng Israel sa dagat. Hindi naman agad nahaharangan ng banta ang pandaigdigang kalakalan, pero natatakot ang mga kumpanya ng seguro at operator dahil minsan nagkamali o pinalawak ng mga Houthis ang kanilang target sa ilang yugto ng krisis. Kinaharap din ng Saudi Arabia ang pagkabahala matapos lumabas ang ulat tukol sa alerto sa Prince Sultan Air Base. Itinanggi ng Saudi na target ang base ng Himpapawid at iniuugnay ang alerto sa misil mula Yemen na nawala malapit sa hangganan ng Saudi. Mahalaga ang detalyeng ito dahil sa domino effect kahit hindi na kumpirma ang pag-atake. Ipinapakita ng posibilidad na mapunta sa puntirya ang base ng Saudi na hindi na lang Israel at Iran ang apektado ng krisis. Ito ay sumasayad sa Gopo, sa Dagat Pula, sa Lebanon, sa Yemen at sa mga rutang ginagamit ng iba't ibang bansa. Dapat panatilihin ng Israel ang presyon laban sa Hezbollah sa Lebanon dahil itinuturing itong direktang banta sa hilagang hangganan. Maaring ipakita ng Iran ang paghinto bilang tagumpay, ngunit ang kanselasyon ng biyahe ay nagpapakitang inaasahan pa rin ng rehimen ang posibleng bagong pag-atake kung may panibagong provokasyon. Dapat ipagpatuloy ni Trump ang paggamit ng diplomatikong lakas ng US para pigilan ang krisis. Mas malaking kasunduan sa Tehran na hindi hinahayaan ng Iran gamitin ang mga misil, milisya at banta sa dagat bilang panikil. Hindi pa rin matatag ang sitwasyon dahil ang bawat prente ay nagpapalala sa iba. Ang pag-atake sa Lebanon ay posibleng magbunsod ng paggamit ng Iranianong misil sa Israel, habang ang mga misil mula Yemen ay maaaring magdulot ng alerto sa Saudi Arabia. Ang nasusunog na barko malapit sa Oman ay maaaring mag-alerto sa pamilyang pandagat at ang kanselasyon ng flight sa Iran ay posibleng palatandaan ng takot sa bagong opensiba. Ang susunod na hakbang ay depende sa lakas ng pressure ng Amerika kay Netanyahu. Dahil sa tapang ng Tehran na magpatuloy sa mga provokasyon at sa kakayahan ng mga Houthis at Hezbollah na hilahin ang reyon sa panibagong serye ng mga pag-atake. Ako si Milson Alves Global, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves Global.